Umaksyon ka naman, Senador Padilla, sigaw ng ating mga kababayan matapos ang isa na namang nakakalokong aksyon ng China Coast Guards sa ating karagatan. Harap-harapang naglagay ng floating barrier ang China Coast Guards sa bahagi ng Bajo de Masinloc para pigilan at harangan ang ating Filipino fishing boats na mangisda sa nasabing lugar. Ang Bajo de Masinloc ay kilala sa tawag na Scarborough Shoal na parte ng Pilipinas sa may Zambales. Ito din yung pinapalabas ni Padilla na nabenta umano sa panahon ni Pinoy. Pero wala namang katotohanan ayon na mismo sa ating gobyerno. Ayon naman kay former Senator Trillanes, ngayon, kung ano man ang ini-insinuate na binenta ko raw ang Scarborough, maliwanag na fake news po ito. Kasi unang-una, wala naman sa isang senador ang titulo ng Scarborough Shoal. Kaya paano ko ito mabebenta? Ngayon, kung sasabihin na hindi naman literal na binenta ang Scarborough, ano daw ang binenta ko? Kaibigan din naman ni Duterte ang China, kaya pwedeng-pwede niya ito tanungin kung anong interest ng Pilipinas ang ibinigay ko. Kaso nga wala rin, kasi gawa-gawa lang itong isyong ito. Malaking tanong ngayon, ano kayang aksyon naman ang gagawin ni Padilla? Hindi pa ba ito sapat para kondanahin niya ang ganitong mga gawain ng China? Nauna nang kinundina ng Philippine Coast Guard at BFAR ang paglalagay ng China ng floating barrier sa Bajo de Masinloc. Sa ngayon nga ay wala pang pahayag si Padilla at ang iba pang senador na tinuturong maka-China patungkol dito. Muli namang binira ni former Secretary Ronald Llamas itong si Senador Padilla matapos ipagdiinan talaga na threat daw ang pagkakaroon ng kano sa West Philippine Sea. Wag tayong malito na tayo ay makikipaggera. Yung ginagawa natin to supply yung isang dosena na ating mga kababayan sa BRP Sierra Madre, sa Ayungin Shoal, no? Yan ba ay makaka-threaten sa China? It's more symbolic eh. Diba yan yung symbol ng ating exclusive economic zone, no? Wala yung capacity ni hindi nga yan naaandar eh, no? Pag isang malaking bagyo, lulubog yan eh dahil kinakalawang na eh. Tapos, ang konti lang ng ating mga Pilipino na nandyan. No? It's more symbolic eh. Na pinapangatawanan natin yung ating frontline sa West Philippine Sea. No? Tapos, nakita mo naman, ang liliit ng mga supply ship eh, di ba? Ng supply boat, kumpara dun sa mga Coast Guard ng China. So, alam mo na it's not a threat to China. It's not a declaration of armed engagement. It's more symbolic and it's not meant to provoke. No, dahil wala naman talaga tayong laban, it's more symbolic to symbolize na pinaglalaban natin yung ating EEZ, yung ating territorial rights, at poprotektahan natin yung ating mga mangingisda sa Ayungin as well as sa buong West Philippine Sea. Muli namang hinamon itong si Senador Padilla ng isang sikat na broadcaster patungkol nga dito sa ginagawa ng China at ang kanilang pahayag na political drama lang ang lahat. Nagpaplano pa lang, ganyan na yung sinasabi ka agad. Na political drama. So, ang tingin ko bilang isang Pilipino, parang nakawalan ito ng respeto sa batas, sa karapatan ng Pilipino at karapatan ng Pilipinas. Kasi ang gagawin ng Philippine authorities ay para sa kapakanan ng bansa at mga Pilipino na dadaanin sa legal na proseso. Pag nagpal ka ng kaso, yan ang tamang venue. Tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan para magkaroon ng due process at mabigyan ng pagkakataon ang idinidemanda katulad ng China. Pero sinabi ng China, political drama. So, ibig sabihin, kawalan ng respeto sa batas. Kakaiba talagang sobra itong China sa kanilang mga ginagawa at pagtrato, pagtingin sa Pilipino. Hindi talaga tayo kaibigan ito. Hindi totoo, di ba sinasabi, nakikipagkaibigan. Tayo lang ang nakikipagkaibigan, sila hindi. Kasi meron pa rin po ng mga Pilipino katulad ni Senador Robin Padilla at yung kanyang mga kasamahan, pro-China. Kaya ngayon ang challenge, madaming hamon sa inyo, Senador. Ito ngayon, sinasabing political drama lang ang ating gagawing protesta tungkol sa pagkawala ng ating likas na yaman. Anong masasabi mo dyan? Bakit nga naman ganoon? Bakit nga naman paalisin ka sa sarili mong tahanan? O ngayon, sabi ho ng China, wala naman daw sapat na katibayan yung Pilipinas. O hindi ho ba sapat na katibayan pa yung nagkukumpulan ho yung mga barko ninyo dyan sa may bahagi ng Rosal Reef? Diyan ho sa bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Hindi ho ba malaking ebidensya yun hong na-discovery na wala ng buhay ng mga corals
ng Pilipinas. Ano? Diyan ho sa baging yan ng West Philippine Sea. Ngayon, ayaw ho ninyo na ng pagbibintangan. Hindi umalis ho kayo dyan. Palayasin ninyo yung mga barko ninyo dyan sa Kwan. Diyan ho sa bahaging yan ng West Philippine Sea. O di tapos hindi kayo na pagbibintangan. Kaya pinaplano ho na magharap ng reklamo nitong ating bansa dito sa United Nations, sa International Tribunal. Kaugnay ho dyan sa paninirang yan ng ating mga corals na siyang pinagbabahayan ng mga isda. Yan ang breeding ground ng ating mga isda. Pagkatapos sisirain lang. Kung hindi ho kayo sumira ng China, ano ginagawa ninyo dyan sa baging yan? Samantalang yan ho ay malinaw na ini-award ng United Nations Convention on the Law of the Sea doon sa kanilang arbitral ruling na inilabas noon na yan ho ay parte, bahagi ho ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagkatapos paalisin nyo yung BRP Sierra Madre doon sa ang tagal-tagal na ho ng BRP Sierra Madre dyan. Nagpalabas lang kayo ng inyong non-dash line tapos nang walang maniwala, binago ninyo ginawa nyo pang 10-dash line. Saan ka naman nakakita ng mapa na, ang mapa, kumbaga yung mga sinauna pa yan, yun yung mga original na mapa. Yun yung mga kapani-paniwala. Pero yung mapa ho na ginawa mo lang ngayon, sus Mariosep naman. Malaki daw ang laban ng Pilipinas na may panalo yung kasong yan at pagbayarin no ang China dun sa pagkasira ho nung ating mga yamang dagat doon sa may Rosal River. Kasi unang-una, yun nga yung kaso natin na isinampa sa kanila patungkol dyan sa claims natin dyan sa West Philippine Sea. Naipanalo ho natin pumanig sa atin ng International Court. Dito, sa gagawin natin pagharap ng another complaint sa China, malaki rin ang chance natin na maipanalo. Yung ginawa nilang pagsira dyan sa ating mga bahura. Isa ko po ng exclusive economic zone yan ng Pilipinas, na yung exclusive economic zone na yan, ang mismong nag-award sa atin, yung arbitral ruling ho na ilabas doon sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Pumanig ho yan sa Pilipinas. At halos lahat ho ng mga bansa naniniwala ho na yan ay pag-aari at nasa loob ng exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. China na lang yata hindi naniniwala rito. Kaya nga ho ang daming mga bansa ang gusto makipag-joint patrol dito sa Pilipinas para dyan sa West Philippine Sea. Yan ho ay pagpapakita ng pag-suporta. Ang mga bansa ho, kapwa nagpahayag ng pagkabahala doon sa pagkasira ng mga likas na yaman dyan sa aming exclusive economic zone ng Pilipinas. Pagkatapos ngayon, kayo lamang ho ang nagpupumilit na sa inyo yung parting nga ng West Philippine Sea. Halos yung ginawa ko ninyong 9-dash line at saka yung, lalo na itong nilabas ng 10-dash line. Halos ng lahat ng mga pinag-aagawang isla dyan sa may parting South China Sea. Mukhang walang matitira, mukhang sa kanila ho lahat yan kapag akaho yan sinunod.